Bago natin simulan ang kwento, nais ko lang ipaalam sa inyo na sa dulong bahagi ng video ang shoutout. Yun lang. Maraming salamat at simulan na natin to. Matapos ang pagdukot ng malaking kamay sa gabunang yon, nakita nitong sinuli ang wangis ng isang anghel na nakatayong nakatitig sa kanya. Pagsilay ni Nuli sa nilalang na yon, halos natigilan siya sa kanyang mga nasasaksihan. Dahil ang nakita niya ay ang may-ari ng espadang hinihiram niya sa diwata. Ayon sa kanya, triple ang taas nito kumpara sa isang tao, habang nababalutan ng mga gintong kasuotan. Halos lahat ng katawan ng nilalang na yon nababalutan ng mga baluti na parabang palagi itong nasa digmaan. Nakahawak din ito sa espadang hindi ordinaryo na nakatarak sa lupa. Kaya hindi ordinaryo ang hawak nitong sandata dahil napakalaki nun at sobrang haba. Kaya't kapag hawak-hawak niya ang kampilang yon, hila-hila niya ito. Pero sa lahat ng kanyang nakitang katangian ng nilalang, ay may isang nagpatindig ng balahibo sa kanya. Nang makita niya ang 6 nitong pakpak na sobrang napakalapad sa likuran nito, ilang segundo lang ang makalipas, kisap mata lang na bigla yung naglalaho. Pero kahit naglalaho na yon, naiwan pa rin ang espada nito kung saan yun nakatarak. Kaya't ang ginawa niya, dali-dali niyang kinuha ang espada na yon, saka naglalakad papunta sa kinaroroonan ng mga kasama niya. Dahil kasi sa 3 gabunang sabay na lumusob sa kanya, napapalayo siya kung saan si Manong Tuming. Nang makarating na siya sa sentro ng digmaan, nakita naman niya ang paghihirap ng 3 dahil nakikisali na dito ang mga tikbalang na napapanig sa kaliwa. Pero ganon pa man, hindi yun sapat para mapatras ang 3 niyang mga kasama. "Manong, mukhang hindi nauubos ang mga kalaban natin ha. Anong gagawin natin?" Sigaw niya sa ermitanyo habang pinaghataw pa rin ang ibang naliligaw na mga kalaban. "Gawin mo ang nararapat, iho, upang makatakas na tayo sa lugar na ito." Sagot naman ito sa kanya habang kaharap pa rin ito ang mga demonyong engkanto. Nang marinig ito ni Nuli, doon niya napag-isip-isip na kailangan na niyang gamitin ang pinakatago-tago niyang lakas na uri ng salamangka. Hindi nanggaling sa libreta ng ermitanyo ang salamangkang yon, bagkus kusa lang itong tumatak sa kanyang isipan magmula nang nagpakita sa kanya ang gabay niya. Magamat halos magkapariha lang ito sa ilang tanga ni Danilo, subalit hindi ito gagana kung walang may dugong kasamaan ang gagamitan nito. Yung ilang natutunan kasi ni Danilo sa maestro nito, kahit napapanig ka pa sa kanan, kapag nanaisin nun, magagawa nitong mapapasunod ang isang nilalang. Pagkaubos ng mga engkantong itim na naunang pinalusob ni Waring, kaagad naman silang gumawa ng hakbang para puntaryahin si Waring para tuluyan na ito. "Manong, pwede ho bang pakibantay sa aking sarili habang may gagawin akong ritual?" Wika niya sa kanyang maestro. Nang marinig ito ang kanyang sinabi, sumagot lang naman ito ng, "Oo naman, bakit naman hindi? Mag-iingat ka sa gagawin mong yan."
Kapag nagkamali ka sa pagpatupad sa ritual na yan, maaaring kaluluwa mo naman ang maaapektuhan. Sagot nito sa kanya. Oo Manong, mag-iingat po ako. Sagot niya dito. Maya-maya pa, agad namang nagbantay ang tatlo niyang mga kasama dahil siya naman ang gagawa ng ritual para sa malakas na salamangka. Kung nagtataka kayo kung bakit kailangan niya yung gawin, itangan niya yun ni Danilo, di ba? Dahil nakabatay kasi sa katawan ng isang tao ang karunungang yun bago yun mapapagana. Sa madaling salita, kapag dumaan sa matinding pagod ang nagtatanga nito, hindi niya ito mapapagana. Yun yung nararamdaman ni Danilo, kaya't hindi niya magawa ang mga ritual na yon. Matapos gawin ni Nuli ang ritual, agad naman silang naglalakad papunta sa dalawa nilang gabay na nakasandal sa puno habang hingal na hingal, habang may iilang malalim na sugat sa kanilang mga katawan. Paglapit niya dito, nagwika naman si Nuli sa kanyang gabay ng, George, magpahinga ka na muna. Pagalingin mo muna yung mga sugat mo. Kaya na namin to. Wika ni Nuli sa mantiw. Maraming salamat, Pinuno. Huwag ho kayo mag-alala. Pagaling ko, sasamang muli ako sa inyo. Sagot nito habang naglalaho kasama ang tikbalang. Pagpasok nila sa gitna ng gubat, panay naman ang pagmamasid nila dahil maaring nasa paligid lang ang pangkat nila Waring. Alam nilang hindi ito makakatakas dahil wala yung kakayahan na bumalik sa mundo ng mga tao dahil sinilyuhan ng dalawang ermitanyo ang bawat lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Habang naglalakad sila, panay lang naman ang pagbubuntot sa kanila ng engkantong puti na minsan ang tumulong sa kanilang dalawa ni Nuli at Danilo. Pero habang kasalukuyan silang naghanap sa pangkat ni Waring, meron namang naganap na pangyayari na hindi nila inaasahan. Bigla kasi silang tinambangan ng halos na sa 15 na mga engkantong itim na nasa malakas na antas. Nang masilayan ito ni Nuli, doon niya kauna-unahang ginagamit sa mga nilalang ang kaalaman sa salamangka. Dahil kinakailangan niyang harap-harapan itong usalan, pinili niya noong maglalaho sa pamamagitan ng mga anino. Paglitaw niya sa harapan nito, pagkakataon naman ito ni Nuli, napakapitan sa utak ng mga ito sa salamangkang bago niyang natutunan. Sumama kayo sa amin. Ituring niyong kaaway ang naunang umalipin sa inyo. Wika ni Nuli matapos niyang ihipan yun ng mga usal. Matapos niyang magsalita, doon na nasilayan ng mga kasama niya ang pagtitig ng mga nilalang sa kalangitan habang ibinaba sa lupa ang kanilang mga sandata. Magaman may mga nilalang ng mga engkantong nagpupumigla sa sumpa na yon, wala itong magagawa dahil sa bagsik ng salamangkang yon. Matapos niyang magsalita, unti-unti namang naglalakad ang mga yon, kaya't inabisuhan niya sila Manong Duming at sila Mang Carpio at Danilo na sundan nila ang mga yon dahil paninigurado pupunta ito sa lugar kung saan ang buong pangkat ni Waring. At maya-maya pa, nasipat nilang papunta sa napakakapal na kakahuyan ang mga engkanto. Kaya't maigi silang nagmamasid sa buong paligid. Sa pagdating ng mga engkanto sa bandang unahan, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang isang nilalang
na nakatayong nakatitig sa kanila. Meron itong bitbit na animoy pamalo na para bang gawa yun sa buto ng isang hayop. Pagsilay nila sa napakalaking kwintas nito, bigla naman silang nagtataka sa hindi mapaliwanag. Maya-maya pa, tinanggal nito ang suot niyang kwintas habang nananatili sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto pa ang makalipas, narinig naman nilang apat na nag-usal ito ng napakabilis. Dahil sa mga nakita ni Nuli, agad naman niyang inutusan ang mga engkanto para wasakin yon. Matapos niyang utusan ang mga nilalang, mabilisan naman yung nagtatakbuhan para atakihin ang lalaking may suot ng kwintas para patayin. Ngunit bago pa man mangingibabaw ang mga engkanto sa nilalang na yon, bigla na lang silang natigilang apat nang masipat nilang merong isang bagay na tumagos sa kanya-kanya nitong mga katawan. Matapos mangyayari ang mga bagay na yon, bigla namang naglalaho ang nilalang nang siyang ikinagulat nila Danilo. Pagbagsak sa lupa ng mga katawan ng mga engkantong kanyang inutusan, muling lumitaw ang lalaki sa harapan ng mga bangkay. Saka nagwiwika ng, "Ipinag-utos ni Pinunong Waring na hanggang dito na lang kayo. Kung gusto nyong magpapatuloy, kailangan nyong dumaan sa aking bangkay." Wika nito nang siyang napag-alaman nilang lahat. Nakaanib pala ito ni Waring. Ako pa sa'yo. Iwanan mo na ang pinuno nyo. Hindi rin naman magtatagal. Matugis rin namin siya. Wika naman ni Manong Duming. Subalit, walang imik ang nilalang na yon na para bang hindi nito pinapakinggan ang kanilang mga sinasabi. So hanggang dito na muna dahil isusunod natin ang shoutout. Unang-una sa ating listahan, shoutout sa mga sabungero from Dumaguete City. Pinapa-shoutout kayo ni Noel Nico. At shoutout kay Bagsak de los Reyes. At shoutout kay Jongjong Adolfo watching from Qatar. At shoutout kay Tuto Pilayo from Numancia, Aklan. At shoutout kay Aldos ng Qatar. Yun lang.
Maraming salamat. You must die.